yung kanila mismong ipinahayag. Total, isang page lang naman to. Okay. Talakayin natin yan. Press Statement of National Unity Party, February 25. The National Unity Party has taken note of the renewed discussion surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment is one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not a political instrument nor a forum for revising matters already exhaustively examined. Rather, it is solemn constitutional mechanism for enforcing accountability at the highest levels of public office and should be evaluated carefully in light of the evidence presented. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been subject of prior inquiries and extensive public hearings unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure. The party will not preempt such proceedings and remains prepared to assess any new evidence presented in the course of the deliberation. Ayan po mga kapatid, no? Huwag na po natin tapusin. Mula po dyan sa pahayag na yan ng NUP, mahihinuha po natin na unlike nung before, nung last year, na very willing sila kahit hindi pa po nila nababasa yung impeachment complaint. Very willing silang pumirma at ito ay agad na napadala, no, via 1/3. Kung umaksyon nga lang yung Senado, nag-impeachment trial po talaga. Mabuti na lang. Wais Escudero. Gusto nyo pang tumakbo sa 2028 election. Ano po ang meaning nito? No? Dito muna tayo sa literal na meaning. Ang sinasabi po ng NUP, ito pong mga paratang kay BP Sara ay napakatagal na pong napag-usapan, no? Exhausted na po na alam na po ng mga publiko. Yan nga po yun, yung walang kamatayang confidential fund. At ito po ay naresolba na po ng mga particular ng COA, Commission on Audit. Kasi sila po yung nagpasimula niyan eh. Yung pinagbatayan po ng lahat ng investigasyon dyan, etong di umano, yung una, yung 11 days na ginawan po nila ng issue na masama yung 11 days na paggastos ng 125 million. Pero na-realize po natin na pwede ka palang gumastos ng 1 billion o ilang billion sa loob ng isang araw. Hindi po usapin, no, na nagastos mo ng 11 days. Lalo na, alam naman po lahat nila yan eh. Yung mga congressman po, alam po nila yung ibig sabihin ng disbursement, no? Kasi po lahat po ng mga meron kang hinahawakan na ahensya sa pamahalaan, alam mo yan. Yan pong pagdi-disburse na yung budget. Kinakailangan po yan within sa taon na yan, magastos mo. Kung hindi mo magagastos, isosoli mo lang. At pag nagsoli ka po ng budget, pahirapan na next year na humingi ka uli ng ganong kalaking budget kasi hindi ka na po pagbibigyan. Sa madaling salita, wala po talagang anomalya dun sa 11 days. Tapos nag-ship sila dahil nirequest nila sa COA na buksan yung confidential fund. Wala rin po sila nakita. Mula nung nagsimula, ang pinakamatindi po nilang issue sa confidential fund ay yung Mary Grace Piatos lang. Alam naman po ng mga congressman na ito po ay hindi po pwedeng maging batayan para masakdal si BP Sara.
Napakataas po, 32 million para lang po sa mga Mary Grace Piatos. Hindi po yan karapat dapat, no? Okay, yan po yung sa biglang tingin na dahilan nila, no? O ngayon may sinasabi po sila Ortega yung bago na mayroon pong tila hindi maipaliwanag na yaman si BP Sara. Hindi raw po nakalagay sa kanyang salin. Ang tanong, ano ebidensya nyo na meron siyang hindi maipaliwanag na yaman? Madali lang naman po yan tukuyin eh. Kung meron siyang mansyon na wala rin sa salin. Ganyan yung kay ano, 'di ba? Kay Corona, yung mga binulatlat yung salin tapos gano'n. Ngayon ang problema nyo, may nakita ba kayong mansyon? May nakita ba kayong mga luxury cars? May mga nakita ba kayong pag-ari ni Sara Duterte ng mga helicopter o mga jet? Ang kasagutan po, wala. So ano yung unexplained wealth? Unexplained wealth po, sa utak nyo lang. Sa utak nyo lang merong hindi maipaliwanag. Kaya ang sabi nila ng mga nagsampa ng impeachment, pabuksan daw yung bank account ni BP Sara. Pabubuksan mo yung bank account ni BP Sara, wala ka namang ebidensya na meron siyang unexplained wealth. Kaya po, sa biglang tingin, tama po tong NUP unless na meron kayong bagong ebidensya laban kay BP Sara, hindi kami pipirma. Yan yung sinasabi nila. Dati pa naman yan pa rin yun eh. 'Di ba? Bakit noon very willing kayong pumirma? Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon. Nagdeklara na po si BP Sara na siya ay tatakbo. At kasabay ng pagdedeklara niyang pagtakbo, sinabi niya rin na hahabulin niya. Hindi raw po pwedeng walang managot. Ang linaw na sinabi ni BP Sara, hahabulin niya. Etong mga congressman, siyempre, kung nangupit ka lang, bakit mo pa isasalang yung sarili mo para sa wrath o sa galit, no? Bakit mo pagagalitin? Hayaan mo na yung mga magnanakaw ng mali-maleta. Hayaan mo na yung mga nabiyayaan ng mga mali-maleta ang umaway kay BP Sara, di ba? Yun yung attitude nila. Baka kaming mga nangupit ay mapatawad, unahin na muna yung mga magnanakaw. Pero kung patuloy sila dito sa kanilang plano na impeach si BP Sara, ay baka mauna sila. Hindi ko po sinabi na mapaghiganti si BP Sara. In fact, sinabi niya yan, hindi siya maghihiganti. Ang sinasabi niya, kinakailangang may managot. Hindi siya maghihiganti, kaya nga Vice President niya yung bahala dyan. Di ba, Senator Marcoleta? Ikaw na bahala. Bahala na si Senator Marcoleta dyan. Kayang-kaya na ni Senator Marcoleta habulin yung mga yan. Okay. Kaya, ako nakikita ko rito, ayan na yun. Start na po. No? Ito pong NUP, National Unity Party, pangalawa sa pinakamaraming kasaping congressman. Kung hindi ako nagkakamali, nangunguna lakas. Yung lakas ni Martin Romualdez. Tapos ito na po, NUP na po, ang pinakamaraming member na congressman. So, very powerful po to. Ito na po yung hudyat na yung mga congressman ay nag-iisip-isip na po, mamimili na po sila ng kanilang sasapian, ng kanilang kakampihan sa nag-uumpugan pong bato sa politika. Isang very popular na future president, si BP Sara, at saka isang lame duck president sa katauhan ni BBM,
mamimili ka kung gusto mo pang makasurvive dito sa pamumulitika mo. Yung mga sila Abante, subun-subo na yan. Sila Laila de Lima, yung mga talagang grabe kong umatake, at ano na po yan, do or die na sila. Hindi na po nila aatrasan yan. Kasi, alam mo na, yung mga maiingay na yan, ayon dito sa 18 ex-Marines o 16 ex-Marines, ay pawang nabiyayaan ng maleta. Mga subo na po yan. Kaya hindi na tayo aasa na yung mga yan babaliktad. Ito pong mga hindi naman na nababanggit. Ito pong mga congressman na nangupit lang. Nag-iisip na po yan na kaligtasan nila, di ba? Sure na po eh. Mahirapan na po kasi sigurado ka ba Badong na hindi sila makakakuha na 106 na pirma? Alam niyo po, kung may 106 pirma na yan, hindi na po nila pinatagal yan. No? Sinalang na kagad yan sa Justice Committee, tapos ibibigay na kagad, pirmahan na kagad, pasok na kagad sa Senate yan. Kasi wala na pong ibang wala na pong pinakamalaking diversion kundi ang impeachment ni BP Sara. Makakalimutan na natin pansamantala yung mga sinabi nitong 18 Marines, yung issue ng mga flood control. Makakalimutan na po yan pag nagsimula na po tong impeachment trial. Sino po ang ayaw na magsimula yan? Definitely, lahat po ng mga anti-Duterte gusto nang masimulan yung trial. O bakit po sila tila hindi nagmamadali? Wala po silang pirma. Wala pa po silang 106. Naipasa na po sa Justice Committee. Tandang-tanda ko yung kay BBM, pagpasa sa Justice Committee. Meron na kagad hearing yung Justice Committee. Ito parang wala tayong naririnig pa. Narinig nyo na ba na i-hearing na? Wait and see sila. Dalawa po yan eh. Wait and see sa ebidensya or wait and see sa paper bag o maleta. Di ba? Dalawa po yan eh. Saan sila wait and see? Sa maleta ba o sa ebidensya? So far po, wala po tayong nakikita. Kasi yung sinasabi nila na isa, yung pagbabanta ni BP Sara, ang kinakailangan po nilang ebidensya dyan ay yung si John Wick. Kinakailangan may umamin na si John Wick. Di ba? Hindi po pwedeng ang titistigo laban sa kanya sarili ay si BP Sara. Hindi niyo po pwedeng di ba? Yan ang pinakabawal. Bawal tumistigo laban sa sarili. Kung hindi niyo makikita si John Wick, yung kinausap ni BP Sara, wala kayong kaso kay BP Sara. Ano pa ba mabibigat nila? Yun, yung dati, yung confidential, wala na po yan. Cleared na po yan si BP Sara sa sa COA eh. Ano pang ebidensya ang kinakailangan nyo? COA lang po, sapat na yan. Kaya mahirapan po talaga sila. Kumbaga, nag-iisip yung mga congressman, hindi yung makakakuha ba tayo ng 106 eh. Pwede silang makakuha ng 106 eh. Ang pinag-iisipan nila, kung naipasa natin yan sa Senado, nariyan na yung pangalan natin na tayo ay nag-impeach kay BP Sara sa pangalawang pagkakataon. Sigurado pa silang mananalo sa Senado yan. Malamang talo sa Senado yan. Dahil makakampi man ni BP Sara o hindi, kinakailangan nila ng Mindanao vote. Kinakailangan nila ng Visayas vote. At yung mga taga Mindanao at Visayas, naramdaman po nila yung power, no? Yung kanila pang tunay na power for the first time. Naranasan po nila, naramdaman po nila na may power sa pagkakaisa. Na pag yung Mindanao at Visayas bumoto
ayon sa mga Duterte, may power po ang Mindanao at Visayas. Yung matagal na panahon, totoo po yan. Buhat po kay Cory, bukat pa kay Marcos Senior. Wala na pong Bisaya na na-elect dyan sa mataas na tungkulin ng pagiging presidente. Cory, Tarlac, FBR, Pangasinan, ERAP, San Juan, Maynila, si GMA, Pampanga, Pinoy, Tarlac uli, Duterte, yan na, Mindanao. Naranasan po ng mga taga Mindanao at Visayas na pag bumoto sila ng isang Bisaya, maganda ang resulta ng pamumuno. Naranasan nila kung sino iboboto nila, yun ang malamang pumasok ng mga senador. Yung power na yan, hindi nyo na mababawi yan sa mga taga Mindanao at Visayas. Dati walang pakialam yung mga taga Luzon eh. Boboto lang yung mga taga Mindanao at Visayas ayon sa kagustuhan ng mga politikong taga Luzon. Binago po yan lahat ng panahon ng Duterte. Ngayon, alam na ng mga taga Visayas at Mindanao na ang power ng mga Bisaya ay napakalaki. Bisaya yung mga taga Mindanao. Ang laki po ng power nila. Sila na ngayon ang liligawan, hindi na sila pwedeng ignore. Yan po ang katotohanan lately. Kinakailangan bago kayo mag-ambisyon na next Duterte, kinakailangan nyo munang kasinsikat kayo ni Duterte. Okay. Yan po yung NUP. Alam nyo na po, ano na po to. Yung epekto po nung ginawa ni BP Sara, matindi po yun. No? Matindi po yung epekto na yan. Punta na